Hey guys, andito tayo sa stock loft. Ayan ngayon yung mga existing nating stock birds. Nasa 16 peraso sila. Ayan sila. Nakakatawa tingnan. Napaka lalakas sila magsikain. Although ganun talaga ang epekto, ano yan eh, one eat a day. One day, one eat. Kaya sabik talaga silang kumain. Although one day, one eat sila, yung quantity ng patoka na binibigay ko, kung ano yung konsumo, kung ano yung quantity yung kinakailangan, yun din ang binibigay ko. Ang ano lang, yung oras. Usually, early afternoon or swerte na lang kung makaakyat ako mga 10 a.m. Pero usually, past 12 na ako niyan. Kaya nakatakal din naman sila. Alam na yung konsumo nila ng maghapon. Pero isang ano lang, in one occasion lang ang pagpapakain. Ang ganda ng epekto sa kanila kasi hindi mo na sila kailangang piliting kumain or magkakaroon sila ng tira dito sa feeding pot natin, sa clay pot. Hindi, talagang ubos yan. Nangihingi pa ng follow-up yan. Kaya alam nila, isang beses lang siyang bibigyan eh. Kaya kagulo talaga yan. No? Although maraming nasa 5 clay pot yan eh. Pero yan sila kasi nakaano na yan eh. Kaya basta itong isa para yung rebound na to, rebound. Wala silang pili. Yung feeds natin consists of breeder mix, flyer mix, tsaka pellet. Yung pellet kasi magandang ihalo sa patukaan nila, lalo na yung mga young bird. Kasi nagiging parang silver lang ang pellet. Kasi pag pellet, may kasamang pellet ang binibigay mong feeds. Ang natututo silang magsikain ng grains. Kasi pinipili nila most likely gusto nila yung grains. Kaya matututo silang kumain ng vetch, whole corn, mga green peas, mga barley, at kung ano mang grains. Mas special sa kanila yung grains kumpara mo. Kaya last nilang ubusin yung pellet. Kaya natututo sila talagang wag mamili. Ultimately, yun ang nila. Kaya at maganda ang epekto. Kaya ako, naghahalo ako. Napansin ko yun. 'Di ba natitira lagi ang pellet. Kaya, ibig sabihin, talagang very precious sa kanila yung grains compared to pellets. But ultimately, pagtapos nila maubos yun, iniubos din nila yung pellet. Ito yung anak ni Blue, tsaka ni Black Check 303. Dalawa. Last clutch nila yan. Dalawa. Bali, 3 dito ang anak niya. Anak ni Blue 808 tsaka ni Black Check 303. Tapos meron ditong, sa mga stock birds ko, meron ditong inbreed Blue 808. Ang parents noon, magkapatid kay Blue. Ang tatay nila parehong si Blue 808. Pero magkaiba ng dam. Kaiba ng nanay. Ayan na yung composition ng stock birds ko. Yung blue na matingkad, anak yan ni Blue 808 tsaka ni Black Check 303.
Yang Pied naman, ano yan, anak yan ni Kaluluwa. Ang nanay niya si Binstra. Magkapatid yan, dalawa. Yan. Natupad din yung pinapangarap kong stacklop. Yung talagang may laman na stockbird. Kasi nga, minsan, yung gagawin kong stockbird, nagiging flyer eh. Alam mo naman pag nasa flyers loop, mga spendable yan. Talagang iwawala at iwawala mo yan hanggat di may laro yan o sa laro mawala. Nilalagyan ko din yan ng minerals to, pero walang binder. Kaya pag naubos nila yung page, ang huli nilang tutukain yung Picotrine, Pink Mineral, Breweries, tsaka yung chelated mineral. Kasi hindi ako nakakapagbigay ng grits. Yun, 4 na klase ng minerals ang nandiyan dyan. Yung alikabok na yan. Pag ubos nila yan, huli nilang tutukain yung mga minerals. Pink mineral, Picotrine. Yung pink mineral na ginagamit ko yung Columbida. Columbine Vita. Anak ni Blue 808 tsaka ni Black Chick 303. Nagbuga tag-isa sila. Nagbuga ng Black Chick tsaka yung malinis na blue bar. Although madungis to yo. Ayan. Huling batch yan. Anak ni Vince yung Pied. Tsaka isang checkered yun eh. Ayan na yung composition ng stockbirds natin. 16 ang nandiyan dyan eh. Pero mabawasan man na doon naglalaro yan yung Wala rin akong balak gawing flyer to sila. Kasi nga pa talaga ang pinaka-core ng loop mo yung may stockbird ka. Andiyan dyan ng genes ng mo eh. Yan ang core ng ng isang pansier, yung stockbird. Andiyan ang lahi, andiyan ang DNA nila. Yan. Kumbaga sa loop ko, yan yung mga salan-sala, yung pili. Sila ang carrier ng magiging future flyers natin sa loop. Kaya't mahalaga, meron ka talagang stockbirds. Kasi pag naubos yan, nawala, mag-i-start up ka na naman ng bago. Panimula ko, napakahirap na. Ayan, may probiotic. Ang natin. Mag-aapon na nila yan. Bukas na kami magkikita ng mga ibon na to. Minimal lang ang Kasi hindi na ganun tayo kaliksi. Ayan, halos naubos na nila. Natira yung yung mga pink mineral tsaka Picotrine. Ayan, may brewer's yan tsaka chelated mineral. See to it na ang ibon natin na ibibigay natin yung proper nutrients. Ayan, mga alikabok na yan. Ang lalakas magsikain. Hindi pwede dito sa loop na to yung lulugo-lugo. Kasi may eliminate sila dito. Yan, dyan sa mga ibon na yan, may dalawa ako dyan na Janingo. Cross ng Crack 52. May dalawa akong stockbird nun. Okay, paano na-consolidate? Tapos meron tayong Binstra dyan, cross ng Kaluluwa, yung Benito Goke. Meron din tayong dyan, yung Emil Gaspar, cross ng Bastin, Vandenbroek. Yan, nag-iisang Pied dito yan, si Binstra yan. Beckert Kaluluwa ni strain lang ng Beckert Kaluluwa ni Benito Goke, cross ng Binstra MDR. Dalawa yan sila magkapatid. Yung isa hindi Pied eh. Checkered lang. Baka yan yun, yung katabi niya, kapatid niya yan. Ayan yung dalawa na magkadikit naman yan. Ano yan, yung inbreed Blue 808. Yan, magandang ipang cross na yan sa
Yun, papasukan natin ng may infusion. Infusion na lang ng kahit na ibang lahi. Kasi offspring ni Blackjack 303. Ani Blue. Yan, magandang ipang breed. Mga after 8 months or 1 year to 1 year. May maisa lang tayo. Kakatawa, natupad na rin na makapagpundar tayo ng stock birds. May laman na talaga tong stock loft natin dahil ano yan previously ginagawa ko rin tong breeders breeders loft. Pero ngayon stock loft na talaga siya. Yan sila May 3 running board yan. 3 running board. Kaya malubag sila. Nahulo na naarawan. Dun sa bridge deck ang nila. Ito, anak to ni Batik. Yang may ispat-ispat na yan. Itlog na lang yan dahil kinuha niya si Batik 747 ni Brother Del. Na-survive ko pa. Ipina-sitter ko. Nakasurvive pa ako ng isang anak ni Batik. 747 yung pagudpud clacker ko.